Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At kayo po ay muli naming inaanyayahan sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Ngayon po ay Tuesday, August 29, 2023. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat kahapon po ay nagkaroon po tayo ng baptism sa MIBC Silangan. Sa pangunguna po ng ating pastor ay nagbaptize po tayo ng 20 na sumunod po sa tubig ng bautismo. Bagamat may bagyo po tayo, ay biniyayaan po tayo ng Panginoon ng magandang panahon kahapon. Kaya purihin po ang ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, ay batiin po muna natin ang ating mga nakakasama ngayong hapong ito. At Brother Romar, magandang hapon sa iyo. Kasama rin po natin ang Doc Bob Dailo. Good afternoon po. At ang Nanay Amihan sa Yabut. Magandang hapon po, Nanay Amihan. Alright. At tignan po, sandali lamang po, naghahang aking cellphone. At tignan po lang po kung meron pa sumama sa atin. Saan ba ako nakakonect? Okay. Alright. At tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, purihin po ang inyong pangalan ngayong hapong ito na kami, Panginoon, ay patuloy na may kalayaan na lumapit po sa inyo at kami po ay manalangin at idulog po namin ang aming mga heart's desires, Panginoon, ang aming mga prayer requests, Panginoon, maging ang mga hiling namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalayaang ito. Salamat din po na mamaya po ay makakarinig din kami ng sa inyong salita na magsisilbi pong pagkain ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyong gabayan ng bawat isa na makikinig at makakapakinig po sa gawaang ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At tayo po ay magbabasa po ng ilang mga prayer request. At ito po ay mga nakalap din natin last week. At kung meron po kayong nais idagdag sa ating prayer time mamaya, ay paki-comment lamang po sa ating Facebook Live ngayon. At yan po ay iti-take note ng Ma'am Sheila. Praises and Thanksgiving, August 29 po ay nagdiriwang po ng kaarawan ng Sister Sharin Gloriani. At patuloy po nating ina-acknowledge, of course, ang month of August. At we are appreciating our pastor's life na kanya pong ibinigay sa gawain sa Silangan. August 7 po ang kanyang sending out as pastor of MIBC Silangan. August 30 naman po ay ang ordination. At ang August 27 po ay ang spiritual birthday po ng Pastor Mike Digan. Wedding anniversaries naman po, belated happy wedding anniversary po kay Brother BJ and Sister Mate Villamiel. Sila po ay nandyan sa Canada at sila po ay nagdiwang ng kanilang wedding anniversary noong August 27. Okay. Dadako naman po tayo sa ating mga praises from Sister Dang. At praises po sapagkat si Zeke at Dula ay nakapasa po sa kanyang medical board examination last week. At nagpapasalamat, nagpupuri tayo sa Panginoon muli sa ating mga kapatiran na sumunod po sa ating Panginoon sa water baptism yesterday, August 28. Ayan, at 20 po ang na-add sa ating church. Ang dalangin po natin ay patuloy silang dumago sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon at sa kanya pong salita. Ayan. At dadako naman po tayo sa pagbanggit ng ilan pong sick brethren and loved ones. Ayan, tingnan po natin kung mayroong bago na idagdag. Lahat naman po ito ay patuloy natin ipapanalangin mamaya. From Tatay Nick Santos, patuloy po natin ipanalangin ang kanya pong anak na si June Santos na currently po naka-confine sa hospital due to an infection. Patuloy natin ipanalangin ang kanyang paggaling at ang kanyang complete recovery. Ayan po. Ayan, patuloy rin po natin ipanalangin ang ating ilan sa mga prayer requests ang sa mga nagaling po sa ating mga kapatiran, ang mga prayer request po, pag-iingat po sa bawat isa, ang kanila pong mga mahal sa buhay ay patuloy na ingatan at makakilala rin po sa Panginoon. Patuloy po silang gabayan ng Panginoon sa kanilang pag-aaral, maging sa mga ministries po na kanilang hinahawakan.
at magpatuloy po ang mga bata na kanila po tinuturuan sa paglago sa Panginoon. Panalangin din po natin ang kanilang uh, heart's desire po na magkaroon din po ng pinansyal na pagkakakitaan na hindi rin po makakaapekto sa paglilingkod nila sa Panginoon. Ayan po. Patuloy natin panalangin ang ating elders and senior citizens. At kung meron po kayong nais na idagdag ay pakisabi lamang po sa amin. Patuloy natin panalangin ang Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chileng Chua, ang Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kikep, Sister Linda Gesmundo. Sama rin po natin sa panalangin ng Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, ang Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, at Nanay Gertrude Severino. Sama rin po natin sa prayers sina Susan Doriani, Sister Dory Asguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalessia, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos. Sama rin po natin sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Argie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Bernardo Lopez. Patuloy natin panalangin sina Leonardo Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, ang Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Luchi Broas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong at si Corazon Bernardo. Ayan po, bago po tayo magpatuloy, batiin din po natin ang ating mga iba pong nakakasama. Ma'am Baby Villamiel, magandang hapon po sa inyo. Ganon din kina Sister Percy Zapata, good afternoon po. Sister Carlota de Belen, magandang hapon din po. At, Pastor Mike and Ma'am Joyce, good afternoon po. Ayan po. Nanay Dory Santos, magandang hapon din po. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Ayan. At patuloy po natin panalangin ang MIBC Silangan, ang Pastor Mike Tigan and his family, ang ating mga church services, ang children's ministries, ang ating extension classes and kids choir. Panalangin po natin ang ating young people, ang music ministries po natin, ang instrumentalists and choir, ang ating pong ladies fellowship, maging ang provision po ng Panginoon po sa pagpapaayos po ng ating church at maging sa karagdagang equipment. At patuloy po natin panalangin ang members and the families po na bumubuo sa ating church at patuloy natin panalangin ang paglago po nila sa Panginoon. Ayan. At patuloy natin panalangin po ang ating mga mahal sa buhay at mamaya po ay babanggitin natin ang ilan pa po sa ating mga prayer request at mga sick brethren. Ayan. At this point po, ay teka lang po at meron pong mga prayer request po dito na humabol. Basahin ko lang po. From Sister Percy po, please pray po na maayos ang mga kailangang papers and documents ni Kuya Panchot papalik sa US. Opo, isama po natin yan sa ating prayer request. Prayer time mamaya. At ang Sister Carlota humihingi ng panalangin at tulong sa kanilang pinsan na si Melvin Belen sa kanilang pamilya. At siya po ay nawawala. Okay. At si Regine sa extension classes na tinuturuan po, namatay po ang kanyang tatay. Okay. Sige po. Sana po ay makapag-report po kung sino man po ang nakakita kay Melvin Belen at patuloy natin panalangin din po ang family ni Regine sa pagkawala po ng kanyang tatay. Okay. Kasama rin po natin ang Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po, at si Sander Joaquin Santasing. At magandang hapon po. Namatay. Pinsan na si Okay. Sige po, panalangin po natin ang Belen family. Ayan. Magandang hapon din po Nanay Lydia Inocencio at Ate Beth Akong. Ayan.
Okay, sa ating po pagpapatuloy ay tayo po muna ay makakarinig ng isang tanging bilang. Sa iyong iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoo na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, O Kristo, upang maligtas ang tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Ayan, maraming salamat po sa tanging bilang, Sister Sheila. Ang title po ng kantang yan ay Sumasamba, Sumasamo. At maganda pong paalala, no, na sana po sa lahat po ng puso ng bawat mananampalataya, ayan ang ating desire, no, na makasamba po sa ating Panginoong Jesus. At tignan ko lamang po kung meron po nadagdag sa ating mga manonood at baka meron pa pong prayer request dito. Patuloy lamang po kayo magbigay at mag-comment ng inyong mga prayer request at habang tayo po ay nagde-devotion at mamaya po ay may sasama natin yan sa ating prayer time. At dadako naman po muna tayo sa ating short devotion this afternoon.
If you have your Bibles with you, please turn them to First John 5. Ito po ay nasa may bandang dulo na po ng ating New Testament. First John 5 at ang ating main text ay kukunin po natin sa verse 1 to 3. At ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. Ayan. Ayan po, tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita at patuloy nyo kami, Panginoon, na gabayan sa pag-aaral po nito, sa bigyan nyo kami ng understanding, O Lord, sa wisdom na nais nyo iparating sa amin ngayong hapong ito. Panalangin ko rin, Panginoon, ang inyong lingkod po ay inyong muling itago sa inyong likuran upang ang mensahe po na maririnig ng bawat isa ay manggaling po sa inyo at hindi sa akin. Maraming salamat, Panginoon. Ito aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. At maraming tao po, no, sa mundong ito na maraming na walang pananampalataya. Ayan, yung tawag po natin sa kanila ay yung mga atheist, no? At sila po ay, they chose not to believe in any of the religions, maging yan po ay Buddhism, Hinduism, or Islam. Wala po silang paniniwala ron. Hindi po sila naniniwala sa afterlife, hindi sila naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala sa Diablo. Ayan. At karamihan din sa kanila, no, most of them they really don't believe in specifically sa ating pananampalataya sa Christianity. Siguro, no, ito naman po ay haka-haka ko lang, kasi po mahirap para sa kanila, o mayroon siguro tayong kaisipan na mahirap maging Kristiyano. Kasi marami kang dapat na pag-aralan, ang kapal-kapal ng libro na dapat mong basahin, ang dami mong dapat sundin, ang daming rules and regulations, at most of the time, para sa karamihan sa atin, mahirap po itong ma-accomplish. Pero para sa isang tao, no, na talagang nabubuhay siya sa mundo at sa kalakaran ng mundo, maging Kristiyano ka man o hindi, mahirap po talaga ito. Yung statement na mahirap maging Kristiyano, kung ang puso mo ay ang sinusunod ng puso mo ay ang mundo, mahirap po talaga. Magiging totoo po itong statement na to. Pero sa mga tao po, no, na talagang hindi pa sumasamba or hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Kristo, it is almost impossible na sundin po na maging madali para sa kanila maging Kristiyano. Last Sunday po, we talk about the Spirit of God na nag-i-indwell sa atin when we become saved. Na kapag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, tinanggap po natin siya at sinampalatayanan po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At that moment, tayo po ay nagkakaroon ng indwelling of the Holy Spirit. Ang Spirit po ng Panginoon ay sumasa atin. At yun po ang set apart. That makes all the difference. The Spirit of God, will help us follow God's commandments sa ating araw-araw na pamumuhay. Totoo naman po yun. Kung tayo lang, bilang tao, mahirap eh. Diba? Kung tayo lang, hindi natin masusunod talaga ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Pero dahil ang Panginoon ay sumasa atin at meron tayong Espiritu ng Diyos, yan po ang tutulong sa atin na ma-overcome kung ano man po dating tayo at sumunod tayo ngayon sa bagong yapak ng ating buhay. The good thing about this is, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nandito sa lupa, itong lahat ng kautusan po na nasa Biblia, sinimplify na po niya ito eh. Mamaya pag-uusapan po natin, Kaya nga po ang main text natin, yung title na rin po ng ating devotion this afternoon is God's commandments are not grievous. Ayan po, God's commandments are not grievous. Hindi po mabigat ang mga ipinag-uutos ng Panginoon. Kahapon po, ang MIBC Silangan, nagbaptize po tayo ng 20
20 new Christians kung di pa ako nagkakamali. So, purihin ang Panginoon sa mga kapatiran na sumunod po sa water baptism. At syempre, bilang sila ay mga bagong Kristiyano, ang ating panalangin ay patuloy silang lumago sa Panginoon at patuloy silang lumakad sa bagong buhay nila kay Kristo. At bilang mga bagong Kristiyano, siguro meron pa rin tayong alam niyo, parang worry, no, sa ating mga puso na kahit naman ako nung ako'y bagong naging Kristiyano, ang worry ko, so paano ko gagawin? Paano ako mamumuhay bilang Kristiyano? Hindi ba mahirap? No. So, hindi po. Ito po ay mahirap lang sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Tulad ng nabanggit ko kanina. Pero pagka tayo po ay sumunod na kay Kristo, pagka tayo po ay sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon, hindi naman po kasi yung utos mismo ang mahirap sundin eh. Pero usually, kaya siya nagiging mahirap kasi yung kalagayan natin sa mundo, yung environment po natin na kinalalagyan natin sa mundo, hindi ho yung commandments yung mahirap, yung kalagayan natin. Kaya tayo nahihirapan sumunod sa mga pinag-uutos sa atin. Ano po itong mga ilang halimbawa nito? Halimbawa, ikaw ay bagong Kristiyano at yung karamihan sa iyong mga mahal sa buhay ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. Minsan, at ito po ay totoong nangyayari, na sila pa po ang pumipigil sa mga bagong Kristiyano na maging active sa church, na maging active na maglingkod sa Panginoon. Ito po isa sa mga paraan para lumago sa Panginoon. Magpunta ka sa church, ikaw ay sumamba, ikaw ay maging bahagi ng mga ministry kung saan ikaw ay naglilingkod. Sapagkat sa pamamagitan po ng paglilingkod na ito, lumalago ang ating spiritual na buhay. Hindi lang po spiritual, sapagkat kung ikaw po ay kabahagi ng ministry, mai-exercise natin dyan ang ilang mga utos ng Panginoon tulad ng pagpapasensya, pagmamahal sa kapwa, mga mananampalataya. Diyan po tayo diyan po tayo lumalago eh. Pero syempre, kapag ikaw ay may magulang na ayaw kang payagan, bilang anak, syempre, kailangan mo sumunod. Utos din po ng Panginoon sa atin yun eh. Honor thy father and mother. Di po ba? So, minsan sila, kaya nagiging mahirap sumunod sa utos ng Panginoon. Hindi dahil mahirap yung utos. Dahil yung kinalalagyan mo. Pwede rin kasing marami ka rin kaibigan na hindi pa mananampalataya, no? Na talaga naman pagka nagkakasama-sama kayo, ang nangyayari, ikay hinihila pabalik sa mundo, no? Imbis na nagko-concentrate ka sa pagsunod ng utos sa Panginoon, sa pagbabasa ng Biblia, ang nangyayari, imbis na yung oras mo nalalaan doon, minsan nahata ka sa kung ano-anong bagay sa mundo na dati mong ginagawa, na pilit mo dapat na inaalisan na ngayon. Ito po ay nakakapanghina ng ating spiritual na buhay. Ano po? Minsan din naman po, hindi lang naman yung mga kamag-anak natin, hindi lang mga mahal natin sa buhay, hindi lang yung mga kaibigan natin, pero generally speaking, ang mundo po ngayon hostile. O kaya sila po ay talagang pag nakita rin sa ibang parte ho ng mundo, ano, pag nalaman nilang Kristiyano ka, you will be persecuted, ano po. Pero ang pinaka nakakabigat, ano po ang pinakamabigat, na talagang hadlang para sa isang bagong Kristiyano na maglingkod, sumunod sa utos ng Panginoon, kahit sa mga lumang Kristiyano, ay yung pagsarili mo ang nagdesisyon na hindi ka susunod. Nasa isip mo agad, mahirap, no? Hindi mo pa nasusubukan, mahirap, kaya wag na lang, ligtas na naman ako, hindi na ako susunod sa ano. 'Di ba? Napakamaling kaisipan po no, na dahil ba ligtas ka, hindi ka nasusunod, hindi nga ba nung naligtas ka, ang sinasabi ni Pablo shall sin abound para lang mag-abound din yung grace? Hindi po. Sabi nga po, God forbid, no? Na tayo bilang ligtas, ang dapat na nangyayari at nagbabago sa atin ay unang-unang ating mga puso. Na yung dati mong ginagawa, iba na ngayon. May bago ka ng lakad sa katwiran ng Panginoon. So, dapat inutos nga rin po sa atin yun, di ba? Pagka tayo naligtas, sabi, dapat gumawa ka ng mabuti. Yun po ang unang sinasabi sa ating mga kapatiran na naligtas, no? Now, pero pag inanalyze po natin yung commandments ng Panginoon, no? Pagka tinignan mo lang siya, kasi inisip natin mahirap agad eh. Malalaman po natin, marirealize po natin na hindi po ito mahirap, hindi ito burdensome.
hindi naman kasi dahil um, hindi naman dahil sa hindi mo masunod dahil sa environment mo, mahirap na yung mismong command eh. No? At kapag tayo, natuto tayong sumunod sa utos ng Panginoon at kung tayo ay palagi tayong sumusunod dito, meron pong, ang unang mangyayari sa atin is, we will be blessed in this life. Alam niyo po ba yun? Pag sumunod kayo sa utos ng Panginoon, tayo ay kanyang ibe-bless. Sa pagsunod po natin, meron po ito tinatawag na long-term blessing. Kasi hindi naman po yan yung parang sumunod ka ngayon. May blessing ka kinabukasan. No? Hindi yan parang trabaho na pagka nagtrabaho ka ngayon, sahod ka na sa isang linggo. Ang karamihan po ng blessings ng Panginoon is for the long term. Sa ganoong paraan din naman po na pagka tayo nagkasala, ang parusa naman natin, hindi pa ngayon. Di po ba? Kasi kung gano'n, wala namang magkakasala. Kung may nagkasala ka ngayong umaga, may parusa ka na mamayang hapon, wala nang magkakasala. Pero ang kaparusahan po ng Panginoon, para nga po sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, ay ang impyerno sa katapusan. Ayan po. So, ganun din po ang blessing natin. Huwag tayo mag-expect na gumawa ka na mabuti ngayon, bukas may blessing ka na. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Patuloy natin gawin yun at magtiwala tayo sa Panginoon. Now, remember, no? Kilala tayo ng Diyos eh. God knows us inside and out. Kasi, siya ang gumawa sa atin. He created us. Yan po yung sinasabi, hindi lang po sa Genesis, sa Psalm 103. Pag tinignan niyo po, nakasulat din po dyan, napakalinaw ng ating scripture. Psalm 103. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Sa unang bahagi po, binanggit yan, no? Na ang Diyos po ang gumawa sa atin. Hindi tayo, hindi sarili natin. Kaya, di ba dapat mas pinagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon kaysa sa magtiwala tayo sa ating mga sarili o sa ibang tao? Dapat mas pinagkakatiwalaan natin na mas alam ng Diyos kung ano yung mas makakabuti para sa buhay natin, hindi sa ating mga sarili. Kasi minsan we tend to listen sa sarili natin. We tend to listen sa mga kaibigan natin more than listening to God, no? Pag may problema tayo, magtatanong tayo sa ating mga kaibigan, no? O kaya magdidesisyon na natin na hindi man lang tayo makapanalangin sa Panginoon, sariling desisyon na lang. Tapos pagka tayo napayuhan ng mga kaibigan natin, ang gagawin natin, syempre, susundin natin, 'di ba? Susundin natin yung inuutos nila sa atin, na naka-disguise po, hindi lang masyadong halata na inutusan ka ng kaibigan mo na itong gawin mo, kasi naka-disguise po yun sa tinatawag nating friendly advice. Ayan, payo. Diba? Parang, subala ka kung susundin mo, hindi. Ikaw naman, pag sinunod mo, ano po equivalent nun? Sinunod mo rin yung inutos niya sa'yo. Hindi po ba? Now, bakit mas madali nating sundin yung inutos sa atin ng kapwa natin tao kaysa sa utos ng Panginoon na kapag may problema ka, bakit hindi ka sa salita ng Diyos maghanap ng kasagutan? No? Kasi karamihan po, no, more often than not, kadalasan, minsan ang naghahari po sa atin mga buhay yung tinatawag nating emotions or feelings. Ano po, yung ating pakiramdam, yan ang sinusunod po natin, no. Tingnan niyo po ito, babanggit ako ng ilang mga verses, hindi ko na babasahin, for your reference na lamang po, Sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Yan po ay makikita nyo sa Matthew 18:21 to 22. Ayan. Pero anong sabi ng puso mo? Ang sinasabi ng puso mo, maghiganti ka. Huwag kang papayag na hindi ka nakakaganti. Yan ang sabi ng puso mo. Pero hindi po ba natin alam na kapag tayo po ay nagpatawad, nag-let go tayo, at nagpatawad tayo, nagkakaroon tayo ng peace of mind? Yung kaaway mo, ang sarap ng tulog, ikaw, hindi ka makakatulog, kakaisip kung paano ka gaganti. No? At alam niyo po ba na pag nagpatawad tayo, when we let go of the burden na nasa mga puso natin for so many years, tayo po ay nagkakaroon ng magaan na pakiramdam. Yan po, no? Alam niyo po ba may mga studies minsan ang sakit natin hindi physical eh.
yung nagiging reason for ang ating ailment, hindi physical kundi yung dinadala natin sa puso. Nakakadagdag ng stress, no? Ang stress, sabi nila, number one killer daw yan. So, pagpatawad po tayo. Makikita natin, gagaan ang ating pakiramdam, mawawala yung stress na yan. Ano po? At ano pa po, ilang example lang po. God says, love one another. Sabi ng Diyos, magmahalan kayo. Sa John 13:34, makikita po natin yan, yung utos na yan. Pero anong sinasabi ng ating pride? Nasabi ng ating pride, bakit? Sino ka ba? Bakit kita mamahalin? No? Yung scripture, wala namang sinasabi na condition na magmahal ka. Sinasabi lang nito na magmahalan kayo at makita ng mundo na kayo ay aking mga tagasunod. Sabi po yan ng ating Panginoon Kristo. Wala namang sinabing magmahalan kayo kung, di ba? Magmahalan kayo kapag. Wala. Sabi lang magmahalan kayo. Pero yung pride natin, nagtatanong ng reason no? Dapat may dahilan kung bakit kailangan mong magmahal. So, hindi ba natin alam na pagka minahal natin muna, pag tayo ay nagsimula ng pagmamahal, more often than not, yung minahal natin na kapatid natin sa pananampalataya, mamahalin din tayo niyan. Katulad ng, ba't hindi natin sundin yung ginawa ni Kristo, no? That we love God because He loved us first. Siya ang unang nagmahal sa atin. Dapat lang na mahalin natin ang Panginoon. Ganon din yung gawin natin sa kapatiran natin. Huwag kang maghintay na ikaw ang mahalin nila. Magpakita ka ng pagmamahal sa bawat isa. Alam niyo pa, pagka nangyari ito, no? Pagka mafu-fulfill yung need natin bilang tao, meron tayong need na magmahal at magmahal at makadama ng pagmamahal pero bakit ka maghihintay? Di magsimulan mo. Simulan mo magmahal sa iyong kapwa-tao at mamahalin ka rin naman nila. At sa pamamagitan nito, na-fulfill yung ating biological need to love and be loved. No? At pagka tayo nagmamahalan sa isa't isa, nagiging mas pasensyoso tayo, di ba? Mas nagiging understanding tayo, mas nagiging mature tayo. Ito ay karamihan naman na ito, utos na to Pagka nagmahal ka lang, masusunod mo na itong mga utos na to. Gaano kahirap ba yun? Sasabihin natin, mahirap ang inuutos ng Panginoon. Mahirap lang kasi pride ang pinapanguna natin sa buhay natin. At kapag tayo, as a church, nagmahalan tayo, wow, look at the result. Anong resulta niyan? Kapayapaan sa church, malagong church, progressive church, isang tunay na church na nagpapakita na sila ay tagasunod ni Kristo. Bakit? Sapagkat sila ay nagmamahalan. Pangatlo po, sabi ng Panginoon, do not defile the temple of God which is our body. Ito daw pong katawan natin ay templo ng Panginoon at huwag nating sisirain. Yan po yung makikita natin sa 1 Corinthians 3:16-17. Kung gusto nyo pong basahin, Paano ba na-defile yung ating body? Kapag tayo po ay patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Yung dati nating kasalanan, nang hindi pa tayo mananampalataya, at nung tayo naging mananampalataya, naging templo na ng Panginoon ng ating mga katawan, kapag patuloy po natin ginawa ang mga kasalanan yon, nadi-defile po, nadudumihan ang ating mga katawan. Pero ang mga puso natin, anong bulong sa atin ng puso natin? Pinapersuade pa tayo Sabihin mo, magsasabi yan ng mga kasinungalingan na gusto mong marinig. Sasabihin ng puso mo, ito na yung last na to, tapos stop na. Pero hindi naman nangyayari, Susunod na gagawin mo, yun ulit sasabihin sa'yo, last na to, Hanggang sa hindi mo alam, nalulong ka na nalulong at patuloy mong sinisira ang iyong katawan. Ano pa? Hindi ka na makakaalis dito, ganyan ka na pinanganak ka ng ganyan Wala ka ng pag-asa, ganito ka na habang buhay. Mga kapatid, pag yan po ang narinig natin sa ating mga puso, kapag sinusubukan nating huwag gumawa ng kasalanan, tandaan po natin, ang ating Diyos, binayaran po ang ating kaluluwa, ang ating katawan, ang ating mga kaluluwa. Kanya na po ito. Ang kabayaran po nitong katawan na to at ng kaluluwang ito ay ang buhay po mismo ng ating Panginoong Kristo. Hindi na po sa atin to. Kaya nga dapat ito inaalay natin sa Panginoon. And it is just right for us to know the truth na bilang bagong mga mananampalataya, the Holy Spirit will help us overcome our sins.
Kaya nga lamang po, bago mangyari yun, kailangan nating magdesisyon. Kailangan nating hayaan na yung Holy Spirit na nasa atin ang siyang manguna sa atin sa ating pamumuhay araw-araw. Ayan, at pagka nangyari po yan, tayo po ay lalakad sa bagong lakad ng katuwiran ng Panginoon. Nakita niyo po sa tatlong example natin na yan. Kapag hinayaan natin na yung feelings natin yung mag-decide, no? Pagka hinayaan natin yung feelings natin ang manguna sa atin, usually, ang nangyayari, distraction, ang kalihinatnan, no? Kaya pagka mayroon kayong tao na nakita na sa tingin ko ito yung tama, ito gagawin ko, no? More often than not, mali yung desisyon na yun. Kapag sinabi nila feeling ko ganito, no? Feeling ko dapat ito yung ako, no? More often than not, mali po 'yun. At ang kalalabasan lang po noon ay kapahamakan. So umiiwas po tayo na maging katulad nila, no? Kontrolin natin yung mga feelings natin at mas mag-isip tayo kung ano ba yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Ano po, sabi nga 'di ba, kahit sa nabasa ko to sa sa isang martial arts book, no? Dati po kasi mahilig tayo sa ganyan at nung na-hold up ako at wala akong nagawa, tinigilan ko na. Pero ang sabi po ron, pagka ikaw po ay nakikipaglaban, no? Kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na kailangan mo makipaglaban, ang sabi doon, huwag kang lumaban ng galit kasi naka-cloud yung judgment mo. At more often than not, talo ka. It's the same po sa atin, sa mga decision natin sa buhay. Pagka ang inuna po natin yung ating feelings, no? More often than not, talo tayo. Kaya hindi tayo nagiging logical. Hindi natin nakikita, naka-cloud yung judgment natin kung ano ba yung gusto mangyari ng Panginoon sa ating buhay. Now, kasi dapat makita rin po natin no, na ang commandments ng Panginoon hindi naman para sa kanya. Yan yung buong librong ito ng Holy Bible, lahat ng inuutos po nito sa tao, hindi po makikinabang ang Diyos. Hindi nga po ito nakakapagligtas So sa ating main text, no, ito po ay pagpapakita natin ng pagmamahal sa Panginoon, pero walang sinabi ron na pag sumunod ka, ikaw maliligtas. Sapagkat nga po dapat ligtas ka muna at sa pamamagitan ng pagsunod mo, nakikita ng Panginoon ang pagmamahal mo sa Kanya. Pero hindi po ito nakakapagligtas. Pero ginawa po yung lahat ng ito para sa tao, para sa ikabubuti ng pamumuhay ng tao dito sa lupa. Yan po ang dahilan kung bakit may mga utos ng Panginoon. Hindi po para sa Kanya to. Hindi niya tayo kailangan. Hindi niya kailangan tong commands na to. Sa Kanya nga nanggaling ito Pero tayo po, bilang tao, kailangan po natin ito. Sabi dito, forgive, love one another, be holy. Yan po mga example natin kanina. Kapag kayan po ang naging guide po natin, yung Holy Spirit, napakadali na pong gawin yan. And soon, you will see the blessings na bibigay ng Panginoon sa iyo kapag sinunod mo yung commandments na to. Kasi ano bang mali pag ikaw nagpatawad? Mali ba 'yon? Pagka ikaw ay nagmahal, masama ba 'yon? Pagka ikaw ay nag-strive na maging banal, may masama ba doon? Wala naman Isipin nyo nga po, anong masamang kahihinatnan pag ikay nagmahal, pag ikay naging banal, at pagka ikay nagpatawad? Yan lamang po ay ilan sa mga example natin, no? Pagka ginawa nyo to, alam nyo po kung anong mangyayari. Magiging blessing kayo sa ibang tao. At in return naman po, God will bless us as well. Sa Proverbs 8:33, sabi po rito, hear instruction and be wise and refuse it not. Yan ang sabi ng Biblia, no? Ang payo ng Biblia sa atin, makinig tayo ng instruction. Ano po ba yung instruction? Ito po yung commands din. Another way of saying commands. Maging matalino po tayo at huwag po nating iwasan ang mga instructions na to. Mga kapatid, no? God's instructions, God's commands, this is something that we can do. Hindi siya imposible. It is doable. It is achievable. Ayan, Yung hindi natin kailangan magbago overnight. Kasi ito ay isang proseso din. No, sa ating mga bagong mananampalataya, huwag kayong ma-frustrate kung kinabukasan nagkakaroon pa rin tayo ng kahirapan sa pagsunod ng utos ng Panginoon. Ito po ay tama lang. Pero alam niyo, mahalaga diyan yung puso niyo na gusto niyong sumunod. No? It is a process. It may take some time.
bago po tayo masanay na sumusunod sa utos ng Panginoon. And as you grow into God's Word, no, you will start to change. Sa pagsunod natin ng utos na ito, makikita ng mga tao ang pagbabago rin sa iyong buhay. At itong change na to, mapapansin nila, malalaman nila, si ganito, dating ganyan, okay na ngayon. Si dating ganito na lagi mo nakikita sa kalye kung ano-ano ginagawa, nasa church na ngayon, magtatanong sila ngayon sa inyo, anong nangyari sa'yo at nagbago ka? Isa lang naman ang isasagot natin eh. Tayo po ay nakasumpong sa ating Panginoong Kristo at saka po natin sila bigyan din po ng good news, ng Gospel of Christ, at sana madala rin po natin sila sa ating Panginoong Kristo. And that in itself, mga kapatid, is a blessing. At sa pang pwedeng mangyari sa atin kapag tayo po sumunod sa ating Panginoon, sa kanyang mga pinag-uutos, ay magkakaroon tayo ng rewards sa life to come. Hindi po sa mundong ito, pero sa buhay pagkatapos po ng mundong ito. Pagka tayo po sumunod, sabi ng ating Panginoon na tayo po will be rewarded. Tayo magkakaroon ng rewards. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay intusan na gumawa ng mga mabubuti. Yan po ay makikita natin sa Ephesians 2:10. A very, very familiar verse. Sabi po ng Ephesians 2:10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Na bilang tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon Kristo, ang dapat nating ginagawa, tayo po ay lumakad sa mabubuting gawa. Ayan po. Ano po ba yung mga good works na to? Diba? Thankfully, tulad ng binanggit ko kanina, napakarami naman nakasulat sa Biblia. Pero ito po ay ginawa siyang madali ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay nandito pa sa lupa. Lahat po ng ipinag-uutos dito, sinamarize po niya sa 2 utos lang. Sabi po sa Mark 12, basahin po natin yan. Mark 12, 30 to 31. Sabi po rito, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these." Wala na po talagang hihigit pa rito sapagkat itong dalawang ito summarizes all the commandments na nandito po sa banal na kasulatan. Now, hindi po ibig sabihin na to na okay, alam ko na. Hindi ko na babasahin yung Biblia. Hindi po. Sa tulad ng sinasabi ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 3:16, "All scripture is given by God and is profitable for doctrine, reproof, for correction, and for instruction in righteousness." Kapag binasa po natin ang Biblia, lalago pa tayo. Kasi nakikita natin, malalaman natin yung specifics, mas maiintindihan po natin ang doktrina at kung bakit ipinag-uutos yun ng ating Panginoon. Pero bilang mga Kristiyano, ginawa na itong madali ng Panginoon. Hindi na exemption, hindi na excuse na bago lang ako, wala pa akong alam. 2 commandments lang kailangan mong malaman para makapagsimula ka na sumunod sa utos ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, mahalin mo ang Diyos ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip, at ng iyong buong kalakasan. Yun ang una. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pagka yun lang ang tinandaan mo, magagawa mo na agad to eh. Kayin ka lang naging Kristiyano, mamaya lang. Pag puso mo ito, magagawa mo na agad itong mga bagay na ito. Pero sa mas malalim na pag-aaral, sa ikalalago ng ating spirito at buhay, basahin pa rin po natin ang buong Biblia. Now, kung tayo po ay faithful, kapag binibigay po natin yung best natin sa paggawa ng mga inutos ng Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, pagbalik niya, dala na ang ating mga rewards. Ayan po makikita natin sa last book of the Bible, Book of Revelations, chapter 22. Ayan po, chapter 22, verse 12. Sabi po rito, "And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be." Yan po sabi ayan ang pangako ng ating Panginoon, At ang remember, wag naman po na parang masabi lang natin na okay, nagawa ko na. Okay na yan. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo doon sa pwede na yan, Sa tandaan po natin, sabi ng Panginoon, to give every man according as his work shall be.
Gumawa ka, pero pwede na yan. Pampangit ng kinalabasan. Sumunod ka ba? Sumunod ka. Pero anong klaseng pagsunod yan? 'Di ba? Sa trabaho natin, binibigay natin yung 110%, no? Para hindi tayo mapagalitan ng boss natin. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, 10% lang pwede na. Bakit? Kasi hindi dahil ba ang Panginoon hindi ka na kumbaga ang Panginoon hindi ka naman magagalit sa iyo agad. Pero tandaan po natin lahat tayo accountable sa ating ginagawa, hindi lang ngayon. Hindi lang yan may mangyayari, pero tandaan po natin, pagdating po niya, lahat po tayo haharap sa kanya, lahat po tayo magbibigay account sa lahat po ng ginawa natin para sa ating Panginoon. Kaya kung ako, no, kung ako sa inyo, gagawa na rin lang tayo, bigay natin yung best. Wala pa ngayon yung reward, oo, pero gusto niyo ba pagdating niyo doon sa harapan ng maraming tao, pinapagalitan kayo ng Panginoon sa Kristo kasi hindi maganda yung ginawa mo? Sumunod ka nga pero hindi maayos. No? Ako gusto ko sana tulad ng sinabi ni Pablo, ang mabanggit sa atin ng ating Panginoon ay good faith good and faithful servant, ano? Sana ganun yung marinig natin na talagang makita kumbaga parang alam natin na binigay natin yung buong puso natin para sa gawain ng Panginoon. Sana ganun po tayo, no? Huwag naman tayong parang nakasunod lang kasi sinutos. Sana sa pagsunod natin, ibigay natin yung lahat din po natin para sa Panginoon. So, nakita po natin ngayong hapong ito, yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi lang blessing ng habang nandito tayo sa lupa. More so, blessing din po ito pagdating ng ating Panginoon Kristo at makita nila at makita natin at marinig po natin na sinasabi niya kung paano tayo naging faithful bilang mga lingkod ng Panginoon sa pagsunod ng kanyang mga pinag-uutos. Remember mga kaibigan, no, mga kapatid, obeying God's command should be our priority and the Holy Spirit will help us obey. But rejoice as we have Christ to guide us as we walk our new Christian lifestyle. Magpasalamat tayo sa Panginoon at meron tayong example ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa po ay naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa pananalangin at tingnan ko lang man po kung meron po nadagdag na comments dito. Okay. Hanapin ko lang po. Magandang hapon po ang Ma'am Jenny Rapista. Ayan, salamat po sa pagpapanood, pagsama niyo sa amin. From Nanay Elvie Rivas, puri at pasasalamat po sa Panginoon. Magaling na po si JT Psycho. Amen. Salamat po sa nanalangin sa bawat isa. Siya po ating pinagpe-pray na meron pong cancer at ngayon po siya ay cancer-free na. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ng Ma'am Baby, salamat sa Panginoon sa isa pang taon na dagdag sa kanyang buhay, sa kanyang biyaya at pagpapala at kahabagan sa nagdaang taon. Salamat po at sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen. Alright. At muli, belated happy birthday po, Mamu. At siya po ay nagdiwang noong Sabado, August 26. Ayan po. Maita Gomez, maraming salamat din po sa pagsama niyo sa amin. Ayan. Nanay Faye Carpio, good afternoon po. At marami po salamat sa pagsama niyo sa amin. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pananalangin. Okay. Samahan niyo po kami. Let us pray. Manaming banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita na aming napakinggan ngayong hapong ito. Nawa Panginoon, ito itong batak sa aming puso. Alam namin na hindi po mabigat ang inyong mga pinag-uutos pagkus ito po ay patuloy nyong binibigay sa amin at ito po ay para sa amin din Panginoon. Ginagawa niyo pong madali para sa amin. Nawa Panginoon, ang bawat makasumpong ng inyong salita ay isabuhay po ang paggawa, pagsunod sa inyong utos, hindi lamang po para makasunod lamang, kundi maibigay po ang kanilang buong puso sa pagsunod po sa inyo.
Maraming salamat Panginoon, patuloy naming pinupuri ang iyong pangalan. Salamat Panginoon sapagkat nakapasa po si Civic at Dula sa kanyang medical board examination. Salamat Panginoon sa naging maayos na panahon kahapon, maging sa baptism po na naganap sa 20 po na mga bagong Kristiyano, bago yung tagasunod Panginoon. Nagpupuri kami at panalangin namin na patuloy silang palaguin sa inyong salita Panginoon. Ngayon din Panginoon, papuri pasasalamat namin Panginoon sa papagaling niyo po kay JT Psycho. Ngayon din Panginoon, papuri at pasasalamat din po sa isa pa pong taon na binigay niyo kay Ma'am Baby Villamiel sa kanya. Salamat po sa inyong biyaya Panginoon at pagpapala sa kanyang buhay. Patuloy kami nananalangin Panginoon at ang dalangin namin ay hawakan niyo Panginoon at bigyan ng comfort ang Belen family sa pagkawala po ni Melvin Belen. At patuloy naming dinadalangin na tulungan niyo po ang kanyang pamilya sa kanyang pagkawala. Gayon din Panginoon, bigyan niyo po ng comfort si Regina at ang kanyang pamilya sa pagpanaw po ng kanyang ama. At patuloy namin dinadalangin ang comfort and provisions po para sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, ang Sister Carlota de Guzman na may high blood sugar and cholesterol, si Dory Grefalda po at si Cornelio Grefalda, sila po inyong pagalingin. Gayon din si Mark Suarez Panginoon, pagalingin niyo po sila at kayo na po ang bahala sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Hawakan niyo rin si Princess Solianda at pagalingin niyo po ang kanyang hika at ang kanyang ilong. Dalangin namin Panginoon si Ana Pulido na may goiter problem, si Gay Castillo Doctor. Ang dalangin namin ay healing and speedy recovery sa kanyang eye health operation. Dalangin namin Panginoon ang complete recovery sa mga sumusunod Panginoon, kina Yen Uiliwa Madsarvic, kay Asaraya Chua, kay Kasen Castillo, kay Alaisa Rojas Panginoon. Pagalingin niyo rin po si Angelina Quitoriano na na-stroke at at maging ang Sister Dang Panginoon ay inyong bigyan ng full recovery and daily strength. Dalagan din namin Panginoon ng recovery para kina Alex Chua, kay Pastor Walter Santos, kay Mercedes Chua Panginoon. Ganyan din Panginoon pagalingin niyo si Ma'am Adelma Balot na may osteoarthritis. Hawakan niyong patuloy si Tatay Badong Magalang na na-stroke, si Girlie Gonzales na may thyroid problem, at patuloy na recovery Panginoon. Ang dalangin namin kay Gian Paldeng, kay Francesca Audrey Abad. Ngayon din Panginoon, pagalingin niyo rin si Imazeni Paras na may high blood pressure, ang mother po ng Sister Pai Agasang sa kanyang health condition. Patuloy namin nilalapit si Pastor Fred Silaw sa kanyang heart disease, ang health condition po ni Cristina Martinez. Ngayon din Panginoon, ang asawa po ni Mapi Antonio na mild stroke, sila po inyong pagalingin. Patuloy niyong hawakan Panginoon si Brother Anthony Gaston sa kanyang blood transfusion, si Laila Go sa kanyang kidney stone, at ang nanay Nene Mercadesha na masakit ang tagiliran. Hawakan niyo rin pagalingin Panginoon ang sina Dr. Florence Santos at bigyan niyo po siya ng recovery from angioplasty. Recovery din po para kay Tan Nguyen Panginoon. Pagalingin niyo Panginoon si Chichay Tampiok na nagkaroon po ng pinsala sa kanyang spinal column. At kayo na rin po Panginoon magbigay ng pinansyal nilang pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Tuding Panginoon na kanyang kapatid na si Filomena Belen, at bigyan niyo po siya ng kalakasan at pagalingin niyo po ang kanyang tuhod na namamaga. Dalangin din namin Panginoon si Chay Pacheco na maging maayos na po ang blood sugar level niya po. Ngayon din Panginoon, ang anak po ng Tatay Nick na si Jun Santos, dalangin namin ang kanyang complete recovery at nawa Panginoon pagalingin niyo po siya, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan na kayo po ang mag-provide. Dalangin namin Panginoon Sister Aden Mabalot. Ang dalangin po namin ay para kay Geraldine Tenko sa kanyang recovery sa kanyang health issue. Ngayon din Panginoon, ang dalangin namin para kay Tatay Ricardo Sunga na may COPD, patuloy niyo po siyang pagalingin. Ang panalangin po para din po sa nanay po ng Brother Mar Saren na si Nanay Leonardo Saren, siya po inyong hawakan
At pagalingin niyo rin po si Ariel Isidro na may sakit po at na may health conditions. Dalangin namin Panginoon ang Nanay Faye Carpio, ang kanya pong kalusugan, at pagalingin niyo rin po ang kanyang masasakit na binti, Panginoon. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may malulubhang karamdaman, sina Michelle Tali at June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Corazon San Jose, si Lorea Jade Borja, si Julita Eliceralde, si Mary Rebomante, Panginoon, na may cancer. Gayon din, Panginoon, si Efren Inocencio, Berbarda Lopez at si Frank Hardin na mayroong diabetes. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang nabanggit at sila po ay kayo po mag-provide ng kanilang pangangailangan. Hawakan niyo rin po ang mga medical procedures na kanilang kailangan gawin, maging ang financial po na pangangailangan, kayo po mag-provide. Dalangin ko rin, Panginoon, na pagalingin niyo po ang aking anak si Shems na meron pong leg pains due to cramps. Siya po ay inyong hawakan at pagalingin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ng mga prayer request ng mga kapatiran. Ang dalangin ko po ay bigyan niyong patuloy na kalakasan at patuloy niyong ingatan ang mga anak ng Sister Dang Chua na sina Faith, Grace, and Mercy. Maging ang kanilang Philippine and Taiwan trips ay inyo pong gabayan. Maging gagamit-gamit din po sa inyo, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang apo po na Yen Uy Luwamad Sarivic. Patuloy niyo siyang hawakan, bigyan ng maayos na kalusugan. Nawa rin, Panginoon, ay maipasa ni Francis Joseph Lamas ng NCLEX exam. Patuloy niyo pong hawakan si Emily Muse, bigyan niyo patuloy ng kalakasan, maging kalakasan din po para kay Christine and Cathy Vu. Panginoon, patuloy namin nilapit ang Wilson family. Patuloy niyo po siyang ingatan at bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ng bawat miyembro ng pamilyang ito. Hawakan niyo rin gabayan si Gia Castillo sa kanyang bar exam sa darating na buwan. Ngayon din, Panginoon, gabayan niyo po ang Brother Robert Soriano sa pag-aayos po nila ng kanilang petition papers papunta sa US. Panginoon, dalangin din namin si Shem, bigyan niyo po siyang patuloy ng physical strength, good health, spiritual growth and maturity. Ngayon din, Panginoon, dalangin ko ang Sister Doris Santos, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, pisikal at espiritual. Dalangin din namin, Panginoon, mabuting kalusugan para kay Maricel Peña Kiambao, maging sa kanyang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Patuloy niyong hawakan, Panginoon, ang Golden family sa kanilang pangangailangan, especially po sa kanilang mga anak. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga mahal sa buhay ni Bing Rain Severino. Malaguin niyo po ang kanilang negosyo na binigay ng Panginoon, na inyo pong ibinigay. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng karunungan sa pagpapatakbo po ito. Ngayon din, Panginoon, patuloy namin nilalapit ang Nanay Tuding Severino, bigyan niyo ng kalakasan at spiritual growth ng kanilang mga mahal sa buhay, maging ang kanyang heart's desires, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo pong hawakan at ingatan ang Sangco family at patuloy niyo bigyan ng kalakasan si Lucas Bennett Sangco. Dalangin namin, Panginoon, hawakan niyo po ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Gayon din po ang Sister Malula o kanyang family members. Kaya kayo po magbigay ng spiritual growth and protection, Panginoon, sa buong mga miyembro po ng kanyang pamilya at patuloy sila makapaglingkod sa inyo. Hawakan niyo po si Mercy Castro, bigyan niyo po ng good health and healing po para sa kanyang family. Ngayon din, Panginoon, si Cecilia Bacon at family, patuloy niyong ingatan si Priyanka Stephanie Bacon at maging maayos din po ang pag-aayos nila ng US papers. Dalangin namin, Panginoon, ang maayos na kalusugan para kay Patrocinio Eganya at maging kinarani Rosalind, Rain, Ria at Rica. Ngayon, Panginoon, patuloy namin nilalapit ang kahilingan po ng Pastor Mike Dica ng spiritual lives ng miyembro po ng MIBC Silangan, maging ang church finances. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang ministry po ng Pastor Gerald Rapista and Ma'am Jenny Rapista sa Lawaan, Antique. Palaguin niyo po ito, Panginoon, at kayo rin po provide na kanilang pangangailangan. Dalangin namin, Panginoon, ang spiritual strength po para kay Sarah, ang salvation po para kay Mike and Momo, and good health and guidance. Dalangin din namin, Panginoon, ang Nanay Faye Carpio, ang kanilang spiritual strength. Yun din, Panginoon, ang maging maayos po at malutas po ang kanilang unspoken family problem. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Lydia Inocencio,
bigyan niyo po sila ng guidance and provision po sa kanilang pangangailangan. Ngayon din Panginoon, bigyan niyo ng pag-iingat ang Ate Merly and Preacher TJ Mabalot sa kanilang paggawa po sa missions field. Patalangin namin Panginoon ang Vacation Bible School na pangungunahan po ng Pastor Daniel and Sister Pai Agasang. Ito po ay inyong hawakan at maging successful po ito Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang financial provision for medical procedure po ng Sister Percy Zapata. Kaya hindi ng Salongas Health and Protection Panginoon, kayo po magbigay nito. Kaya hindi Panginoon, patuloy namin nilalapit ang Edjoc family, maging maayos po ang kanilang kalusugan at patuloy po sila makapaglingkod sa inyo. Dalangin din namin Panginoon, bigyan niyo po ng good health and strength si Corazon Bernardo, maging paggabay po ninyo kay Stevie para isa sa kanyang bar exam. Patuloy namin nilalapit Panginoon ng Sister Agnes Casciao, magkaroon po sila ng trabaho at makapag-ayos po sila ng mga requirements po nila at bigyan niyo po sila ng karunungan sa kanilang po mga desisyon na gagawin sa kanilang kasal. Dalangin namin Panginoon ng Sister Alexis Salazar na makuha na po niya ang kanyang certificate, ang kanyang grades at allowance sa kanyang OJT. Hindi ang Sister Carlota, patuloy niyo silang ingatan sa kanilang pagtitinda, maging maayos at malagong kanilang business Panginoon. Patuloy niyong gabayan ang pag-aaral po ng kanilang mga anak. Kaya din gabayan niyo sila sa nilalakad po nila mga dokumento at ang dalangin din po niya magkaroon ng maayos na leader ang bawat barangay sa Silangan. Ngayon din Panginoon, nilapit ko ang Sister Rosa Belen na sila po yung magkaroon ng trabaho na hindi po makaka-apekto sa paglilingkod sa inyo. Patuloy kong nilalapit Panginoon ang Mami Bitsaria de Desma. Ang kanyang panalangin po ay good health po for the entire family. Yun din Panginoon, dalangin namin ang maayos na resulta sa interview ni Kuya Franz sa US Embassy at ma-approve po ang kanyang pagbabalik sa Amerika. Patuloy namin nilalapit at hinihingi ng gabay Panginoon ang Blessed Hope Christian Academy. Hawakan niyo po ang administrator, ang principal, ang teachers and staff Panginoon, maging ang parents and students ng ministry po na ito. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang elders and senior citizens na nabanggit namin kanina. Patuloy po kayo mag-provide ng kanilang pangangailangan. Kung may karamdaman Panginoon, ito po inyong paglilingin. Gini Panginoon, patuloy niyo silang bigyan ng comfort. Dalangin ko Panginoon ang MIB Silangan, ang Pastor Mike Digan and family, patuloy silang pagpalain at bigyan ng blessings O Lord. Ganyan din dalangin ko ang ministries ng church, ganyan din bawat membro. Tulungan niyo po kami Panginoon na lumago sa inyo. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang aming mga mahal sa buhay, mga loved ones na hindi namin kapiling, ang mga frontliners O Lord. Patuloy mo po silang ingatan Panginoon at patuloy po silang hindi makalimot sa inyo. Maging ang mga businesses po ng mga kapatiran ay inyong paluguin at kayo na rin po ang magbigay ng wisdom sa bawat isa sa pagmamanage po nito. Hindi Panginoon, patuloy namin nilalapit ang mga churches Panginoon, ang bawat church, ang bawat pastor, ang mga gagawa ninyo Panginoon. Kayo po magbigay ng pagpapalat, provision sa bawat isa, katalinuhan sa pagpapalaganap po ng inyong salita at gawain, at patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. Maraming salamat Panginoon, patuloy niyo ring hawakan ng bawat isa sa mga darating na bagyo. Nawa Panginoon ay maging safe po ang bawat isa. Ngayon Panginoon ay patuloy niyo kaming gabayan sa araw-araw at magsilbing kayo lamang po ang aming kalakasan. Maraming salamat Panginoon, ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Alright. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa panalangin at we always encourage everyone patuloy po tayo magstay hanggang sa katapusan po ng ating hardin ng panalangin para sama-sama po tayo makapanalangin. At ngayon po, dadako na po tayo sa pagbati sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Of course, Ma'am Shell and Brother Shem at Pastor Mike Digan, Ma'am Joyce and Digan family, magandang hapon po. Brother Romar Bernales, salamat sa pagsama mo sa amin. Doc Bob Dailo, salamat po. Ang kasama rin po natin ang Mami Amihan Yabut at ang Ate Beth Akong, maraming salamat.
ang Mami Nilda Villamiel, good afternoon po. At kasama rin po natin Tita Percy Zapata, Sister Carlota de Guzman, Ma'am Dory Santos, magandang hapon po, salamat po. Ganyan din, kasama rin po natin si Sander Joaquin Santasing. Salamat po sa pagsama sa ating ministry ngayong hapong ito. Nanay Lydia Inocencio, Nanay Elvie Rivas, good afternoon po. Ganyan din si Tita Linda Gesmundo, magandang hapon po. Ma'am Maita Gomez, ito po ang mami ng friend ni Shem na si Elijah. Magandang hapon po at salamat po sa pagsama po muli sa amin. Ma'am Jenny Rapista, good afternoon po. Ganyan din kay Pastor Gerald. At kayo po ay pagpalain ng Panginoon dyan po sa inyong Mission Church sa Antique. Nanay Faye Carpio, magandang hapon po. Nakasama rin po natin si Charles Montemayor, Sister Benajoy Maragon, Sister Beverly Maragon. Good afternoon po. Naku, na-miss namin kayo kahapon. Sayang, di kayo na-picture na nagda-dive. Puro nagda-dive yung picture ko eh. Okay. Nakasama rin po natin si Erlinda Kagomok. Magandang hapon po. Jerome Mendoza, magandang hapon po sa inyo. Si Bingrain Severino, magandang hapon po. Pastor Nelda Tour, magandang hapon po. Salamat po Pastor sa pagsama niyo sa amin. At ang Nanay Lourdes Mercalesia, magandang hapon po. Nanay Lourdes, okay lang po. At pwede naman po tayong manood ng replay. Ano po? Ayan lamang po, kung meron po ako hindi nabanggit ay paumanhin po. At lagi namin ina-encourage everyone na makakasili po na mag-leave lang po ng comment or emoji upang mabati po namin kayo sa katapusan po ng programa. Okay, maraming salamat po. Praises. Nanay Lydia. Teka lang po, hanapin ko po. Sister Sharon, Kikep Gesmundo, maraming salamat din po sa pagsama niyo sa amin. At papuri at pasasalamat po from Nanay Lydia Inocencio. Papuri at pasasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang binibigay na kalakasan at kagalingan sa aking karamdaman. Opo, amen. At patuloy po namin kayong ipapanalangin. Alright. Okay. Salamat po. Ang hardin po ng panalangin ay babalik po sa Thursday, alas 5 po ng hapon sa pangunguna po ng Preacher Gary Chua. At sa Friday naman po sa pangunguna ng Brother Sam Digan. Bukas po ang midweek service po on-site ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Muli po, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. You are our encouragement po sa pagpapatuloy po ng ministry na ito. At nawa po ay makasama po namin muli kayo next week. At yun lamang po, maraming salamat po. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon and God bless you.